Samantala, alam nyo ba na meron pong naibasura na 1 billion peso flood control corruption case laban po dito kay dating Speaker Martin Romualdez, Zaldico at Quezon City Representative Patrick Vargas, at ang nasa likod ng pagsasampa ng kaso na ito ay makakasama natin ngayon si Attorney Ariel Anton, Legal Counsel po ng United Peoples Against Corruption. Attorney, magandang gabi. Si Admar po ito ng SMNI. Kami sa ating mga taga-subaybay. Opo. Sir, totoo ba na ang dahilan lang ng Quezon City Court kaya nabasura ito ay dahil hindi nabayaran po yung kinakailangang filing fees? Well, ganito, no? Kailangan ilagay natin sa tamang perspective yun, no? Yung sinasabing pagbasura, hindi po binasura yung kaso. Ang nangyari ay dininay ng husgado yung amin motion na pahintulutan yung mga members ng United Peoples Against Corruption na mag-litigate as pauper litigants. No? Kasi, kaya kami nag-file ng motion as pauper litigants para ma-exempt sa pagbabayad ng docket fee. Yun ang dininay ng court. Since it was denied by the court, no, we were asked within 3 days to pay the docket fee na 20 million, more or less 20 million, kasi 1 billion yung hinihingin dahil. So, hindi nakabayad kasi hindi nakabayad ng docket fee simply because the plaintiffs could not afford it, kaya nga nag-file ng motion to allow them to litigate as pauper litigants. Kasi sa rules of court, pwede naman yun. No? Kasi there is a constitutional right for a person to have access to the courts. Di ba? Kaya yun ang So yung sinabing binasura, yun motion. Pero, in-elevate na namin sa Court of Appeals yun. Nag-petition for certiorari kami to question the ruling of the RTC na i-deny yung mga UPAC members na maging pauper litigant, no, dito sa kaso. Kasi kung sinasabi ng husgado na i-dismiss, what will you dismiss kung hindi pa na ipa-file sa court, di ba? Wala pa nga hindi pa nga tinatanggap ng husgado kasi wala pang filing fee. Diba yun, tinanggap na ng husgado, kaya lang kulang yung pagbabayad, yun. Dito, hindi pa nag-uumpisa yung hearing, sinabi na ng court, teka, hindi kayo pwede maging pauper litigant, bayad kayo ng docket fee. Yun yung So, nagkaroon ba ng decision on the merits? Hindi. Walang sinabi yung husgado na walang pananagutan sila Zaldico, sila Vargas, sila Romualdez dito sa civil case na final namin. Ngayon, pagka tinanong, bakit civil case final nyo? Di ba sinasabi nila President BBM at yung kanyang mga prosecutorial arm a year ago na malapit na, magdedemanda tayo, pakukulong natin yung mga big fish na yan. Na hanggang ngayon, hindi naman nangyayari. Di ba? So, etong mga pobreng mga naapektuhan ng baha because of the anomalous flood control programs of certain public officials, naapektuhan to ng baha. For instance, sino magko-compensate doon sa mga nasiraan ng sasakyan? Sino magko-compensate doon sa mga nasira yung bahay? Yung mga nagkasakit na bata? Who will compensate for them? Is the government going to compensate for these people? Hindi. Diba? Yun ang demanda namin na civil case. So, yung nagsasabi na bakit civil case, yung po ang dahilan. Kasi hindi naman kami prosecutorial arm ng gobyerno. Pero may cause of action kami personal dun sa mga nagdemanda. Bakit nag-total ng 1 billion pesos? Kasi ang ano po namin dyan ay
thousands yung naapektuhan sa isang distrito. Ito ang distrito ni PM Vargas. No? At kung titinan natin, isusuma total natin na trillion yung dinakaw, may bagay lang yung 1 billion para dito. Di ba? That's the reason. Kaya yung sinabing na basura, hindi po. It was not tried on the merits. There is no ruling on the merits. The only thing na nangyari ay dininay ng court na maging proper litigant ang mga nagdemanda, kaya hindi nakabayad ng docket fee. No? Yung hindi nakabayad, kaya nga nag-file ng motion dahil walang perang pambayad, di ba? So that's just the reason. Kaya hindi po binasura yung kaso. So buhay na buhay pa po ang kaso, attorney. Nasa Court of Appeals. Opo, nasa Court of Appeals po yun. Meron pong pinare-require sa amin i-submit na ang question namin ay yung ruling ng RTC denying our clients na maging proper litigant at ma-exempt sa docket fee. Yun. Kasi yung mga lumalabas na nagkaroon na ng trial on the merits, hindi ko totoo yun. Wala pa po nangyayari. Kumbaga sa basketball, hindi pa nga nag-judge-humble eh. No? Kumbaga sinasabi lang, sino yung pwede maglalaro ka, pero tingnan muna natin kung pwede ka. Parang ganun lang. Kaya nga, supposing may 20 million kami, we pay the docket fee. Di simula na ng kaso. Di ba? Opo. Kasi unfortunately, kaya asan ka man kung may kukuha ng ganun halaga, kaya nga nag-file ng motion to allow the plaintiff to litigate as proper litigant. Opo. Bakit hindi po sa ombudsman? Kaya ito ba yung reason? Kasi civil case lang. Civil case lang po eh. Opo. Kasi, di ba, pinapangalanda ka ng administrasyon. Makukulong nila. Di ba? Hindi naman kami piskal. Hindi kami prosecutors. Kaya sila. Pero, yung mga tao, alam nyo, mabuti nga rin, blessing in disguise na linabas nila to. Kasi, yun pong desisyon ng court was 4 months ago. That was 4 months ago, and then PM Vargas and whoever thought na mapapabuti sa kanila came out with this. Kaya ano nangyari? Naalala bigla ng mga tao. Teka, nga pala yung flood control pala. Di ba? Kasi puro tayo impeachment. May flood control na bumukas tuloy ulit itong usapin na to na flood control scam. No? Sometimes, really, mas blessing in disguise na nilabas nila to, even if that decision or that order by the RTC of Quezon City was 4 months ago and is already subject of a Court of Appeals petition for review, petition for certiorari. Opo. Halimbawa, mapagbigyan kayo ng Court of Appeals, tsaka na po gugulong ito. Babalik po sa RTC na sasabihin ng Court of Appeals, tama, payagan niyo yan, hayaan mo mag-litigate. So, yun, magkakaroon na ng hearing. Pagka dininawin ng Court of Appeals, akyat sa Supreme Court, hanggat sa, kasi kapag ganito nga, linalaban natin yung karapatan nitong mga may hirap na to na magdemanda sa mga higante ng politika, no, na hindi, sabihin na natin, hindi pa nagagawa ng administrasyon. No? Ito yung namin, ito yung aming demanda. Kaya nakalulungkot nga lang na hindi pinayagan ng husgado sa baba, pero hindi pa tapos yung kaso, hindi pa tapos yung boxing. Maari pa rin kaming payagan kung mananalo sa Court of Appeals. At kahit na hindi, hanggang Supreme Court, buhay pa rin yung kaso. All we have to do is reduce the amount na hinihingi namin hanggat magkaroon ng hustisya dito sa mga nasalanta ng mga baha. Yung personal na damage sa kanila, sa kanilang mga pamilya. As I said,
who will compensate for them? Hanggang ngayon, ang daming nabaha, ang daming nagkasakit, etc., etc. Pero tanungin mo, yung isa man sa kanila, kung na-compensate sila for the damage caused by the flood due to those flood control projects. Opo. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, ingat po kayo. Anytime po. Salamat po. Maraming salamat sa Ginoong Ariel Enton, Legal Counsel po ng United Peoples Against Corruption. Sila po yung nasa likod ng pagsasampa ng civil case, 1 billion kaugnay sa 1 billion peso flood control corruption case laban po kay dating Speaker Romualdez, dating Congressman Zaldico at Quezon City Representative Patrick Vargas po, mga kapartner.